Ang politika at relihiyon ay hindi pangkaraniwang na paghahalo dahil na rin sa mga katayuan ng mga pananaw at paninindigan. Marami ang nagsasabi na ang mga tao na nasa politika ay hindi na nakakapit sa moralidad, kaya pagdating sa kabanalan at salita ng Diyos ay hindi na nila ito pinapahalagan. Pero ginulat ang lahat noong humarap sa House of Congress si Santa Rosa City Representative Dan Fernandez nang isalaysay niya ang isang bahagi ng Biblia na maaaring nagtuturo sa Pilipinas bilang ang Ophir, ang lugar kung saan nanggagaling ang kayamanang pinapadala kay Haring Solomon nung ito pa ay nabubuhay. Ano ang basihan ni Kong Fernandez sa kanyang sinabi at ano-ano ang patunay na maaaring ang Pilipinas nga ang Ophir? Ang Ophir ayon sa Biblia ay isang lugar na nasa ibayong dagat at mayaman sa likas na yaman gaya ng ginto, pilak, mga matitigas na kahoy, mga unggoy at mga magagandang mga pabo. Mababasa sa aklat ng Genesis ang lugar na ito kung saan nagmumula ang mga kinakatuwaang mga bagay ni Haring Solomon. Sa isang bahagi sa aklat ng mga hari ay nagsasabi din na bumibiyahe si Haring Solomon kasama ang hari ng Tire na si Haring Hiram. Dumaan umano ang mga ito sa Red Sea at pagbalik ay dala na ang napakarami at mamahaling mga bato. Maraming beses na itong pinagtalunan ng mga eksperto at ayon sa kanila ay nasa bahaging Asya ito. Ayon naman sa ibang mga scholar, ang mayayamang bansa sa gitnang silangan na kagaya ng Saudi Arabia at Iraq ang mga aring ang tinutukoy na Ophir. Subalit may iilang mga pag-aaral din ang nagpapakita na ibang resulta at ang itinuturong Ophir ay ang Pilipinas. Ito ang mapangahas na binuksang usapin ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez sa kanyang privilege speech. Ang Pilipinas ang sinasabi sa Biblia na lugar na mayaman sa ginto. Gaano katotoo ito? Base sa sinasabi ni Congressman Fernandez, malaki ang posibilidad na may katotohanan ito dahil sa mga sumusunod. Una, sinasabi umano sa isang Spanish colonial document na Archivo General de Indias na para makarating sa Ophir, kailangang bumiyahe mula sa Cape of Good Hope sa Africa at dadaan ng India hanggang makarating sa isang grupo ng isla na kaharap ng China na mayaman sa ginto. At pangalawa, ang Pilipinas ang pangalawa sa may pinakamaraming gold deposit kasunod ng Africa. Ang ipinunto ni Congressman Fernandez ay nabasa niya lamang pero ayon sa Hebrew scholar na si Dr. Narag, may mga karagdagang dahilan pa kung bakit pwedeng sabihin ng Pilipinas nga ang Ophir. Base umano sa nakasulat sa Genesis 10:30, sina Sheba, Ophir, Hawila, Obal at ilan pang anak ni Joktan ay nagpunta sa Separ, isang bundok sa silangan. Ang Separ umano ay nasa gilid ng silangang bahagi ng mundo. Separ din ang tawag ng iba sa Ophir. Ang mga bansang pwedeng makonsidera ay ang China, Indonesia, Japan at ang Pilipinas. Ayon naman sa Deuteronomy 33:15, ang Separ ay isang lumang bulubundukin na mayaman sa natural na yaman na bigay ng Haring Araw. Dalawang bansa lamang kung saan sumisikat ang araw, ang Japan at ang Pilipinas. Pero ang sinasabing lupain sa Biblia ay lugar na umaapaw ang ginto kung saan kinuha ang ginamit sa pagtayo sa templo ni Haring Solomon. Ayon kay Narag, base sa sinaunang impormasyon, ang Pilipinas ay minsan nang kinilala na nangunguna sa pinagkukunan ng ginto. Ayon ito kina Morga at Pigafetta. Isa pang basihan ng mga eksperto ay ang pagpapagawa umano ni Haring Solomon ng pulutong ng mga sasakyan pandagat dahil ang Ophir o Separ ay hindi iisang pulo lamang. Maraming barko ang pinagawa sa Ezion-Geber malapit sa baybayin ng Red Sea para mangolekta ng ginto, mga kumpol na isla ng Ophir. Pero maliban sa ginto ay mangunguha rin sila ng almugwood o ang tinatawag nating nara. Dapat ay sa Lebanon kukunin ang mga kahoy na ito, pero ang mga mandaragat na nagsidatingan sa Ophir ay nakapagdala din ng napakarami nito dahil ang lugar ay sagana rin sa mga kahoy na ito. Base rin sa napag-aralan ng mga dalubhasa, ang biyahe mula sa Ezion-Geber papuntang Ophir ay aabutin ng 1 taon. Aabutin siya ng 6 na buwan papunta ng India sakay sa isang barko na may bilis na 30 milya bawat araw. Mula naman sa India papunta sa Ophir at pabalik sa Ezion-Geber ay tatagal na lamang ng 4 na buwan.
Ibinase nila ito sa distansya at tanging ang Pilipinas ang pasok sa distansyang ito. Maaari din namang ang Japan dahil halos magkasing layo lamang ang dalawa, pero dahil sa aspeto ng natural na yaman, mas naaayon ang Pilipinas. Ang isa pang rason kung bakit naniniwala ang ibang mga scholar sa posibilidad na ang Pilipinas nga ang Ophir ay dahil sa binanggit sa libro ng Jubilees tungkol sa temperatura nito. Sinasabing hindi ito malamig at hindi rin mainit. Sa makatuwid, ang Sephar o Ophir ay may tropikal na klima, kagaya ng klima ng Pilipinas. Mahanap din umano ang Ophir sa Middle Earth at marami na namang bansa ang pwedeng konsidera, pero dahil sa klima, hindi maaaring ang Japan o China dahil malamig dito, lalo na kung bumabagsak ang niebe. Dinagdag pa ng mga eksperto ang kulay ng suot ng mga taga-Ophir na sinabi sa Jeremiah 10:9. Nakasuot umano ang mga ito ng asul at ube. Ayon naman sa mga historians, ang mga sinaunang Pilipino ay mahilig sa mga kulay asul at ube na mga kasuotan. Makukulay ang mga kasuotan noon, pero matitingkad na mga kulay ng asul at ube ang namumutawi sa kanilang mga damit. Maging ang mga perlas na kinatutuwaan ni Haring Solomon ay maaaring galing sa karagatan ng Pilipinas. Binigyang deskripsyon ng mga tao sa Ophir at sinasabing may hilig din silang kumanta. Hindi na natin kailangan pang itanong kung may ugaling katulad nito ang mga Pilipino, dahil hanggang ngayon ay sagad ang pagkakahumaling ng mga Pinoy sa pagkanta. Imposible halos na makahanap ka ng isang pamamahay sa Pilipinas na walang nakatirang marunong kumanta. Subalit sa lahat ng mga ibinigay na mga punto ay marami pa rin ang nagdadalawang isip kung ang Pilipinas nga ba ang Ophir. Una sa lahat, may nahahanap na ginto sa Pilipinas, pero hindi tayo ang may pinakamaraming ginto na nakabaon sa lupa. Walang patunay na kinilala ang Pilipinas na nangunguna sa dami ng ginto at iba pang mineral sa lupa. Pasok man tayo sa nangungunang 20 bansa, pero ang Russia at ang Australia ang nasa tuktok sa dami ng pwedeng minahin na ginto. At kahit na binigkas sa Biblia na nasa malayong kapuluan at aabuti ng 1 taon ang paglalayag papunta at pabalik sa Ophir, hindi hayagang binanggit kung saang bahagi ng mundo nagpunta ang mga manalayag. Kagaya din na hindi binanggit sa Biblia ang bansang Pilipinas kahit na 1 beses. Ito ang malaking dahilan kung bakit marami ang tumututol sa mga pinapalabas na mga sulatin at mga video na nagpapatunay di umano na ang Pilipinas nga ang Ophir. Sa puntong may nakuhang mga ivory na iniregalo kay Haring Solomon, mapapatanong tayo kung saan kukunin ang mga ito sa Pilipinas. Wala namang elepante sa ating bansa, maliban na lamang sa mga ibiniyahe papunta rito para alagaan at ilagay sa mga zoo. Pero nito lamang ito nangyari. May mga nagsasabing may mga nahukay din umanong mga buto ng elepante, kaya maaaring ilang libong taon na ang nakakaraan ay may mga gumagalang mga higanting hayop sa ating bansa, pero naubos na lamang. Maganda naman kung sakaling ang totoo ang Pilipinas nga ang Ophir. Malaki ang may tutulong ng nasabing kayamanang nakabaon para sa ating naghihirap pa ring ekonomiya. Subalit kung ang mga totoong detalye lamang ang ating titingnan, may mga bansang nababagay ding tawaging Ophir. Maaaring ibang interpretasyon ng mga scholar na nagtutumbok sa Pilipinas sa kabila ng kawalan ng direktang pagkakasabi nito sa Biblia. Kaalam, para matanggap mo ang 20,000 free books na makakatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito. Ano man ang rason ni Congressman Fernandez sa pagbanggit ng pagkakaroon ng posibilidad ng Pilipinas nga ang sinasabing napakayamang bansa ng Ophir, sa Biblia, ang mainam pa rin natutukan ang mas importanteng suliranin ng bansa kaysa sa paghabol ng posibilidad na ito. Kung maglalaan ang bansa natin ng pondo para sa dagdag na pag-aaral para mailabas ang katotohanan tungkol dito, abutin ng bilyones ang gagastusin para may makuhang impormasyon na talagang masasabing katotohanan. Sa kabila ng napakaraming tao na naging interesado tungkol sa totoong kwento ng Ophir, hanggang sa mga araw na ito ay wala pa rin lumalabas na ebidensya na nagpapatunay na may totoong Ophir na nakatayo pa rin sa mga panahong ito. Kahit ang mga mayayamang bansa sa gitnang silangan ay hindi nag-aksaya ng panahon na patunayan kung sila nga ang sinasabing mayamang lugar na pinanggagalingan ng mga regalo kay Haring Solomon. Ang mas maiging gawin na lamang siguro natin ay mas paigtingin ang pagdepensa ng ating mga teritoryo na maaaring may mahanap na marami pang kayamanan
na maaaring makatulong sa ating ekonomiya. Imbes na lungkatin ang katotohanan sa kasaysayan sa Biblia na hindi naman tayo pinangalanan, mas mabuti pang pangalanan na lamang ang kung ano ang meron para sa lahat ng mamamayan.